Nakaranas ng malamig na temperatura ang Atok Benguet kaninang umaga sa sobrang lamig na balot ng andap o frost ang ilang lugar. Narito ang aking frontline report. Kapit tayo sa top of the ice Ganito kakapal ang frost o andap sa Atok Benguet. na Pati sasakyan at mga taniman binalot ng andap. Sa sinare ng netizen na si PJ Haidt, makikitang nag-zero ang ground temperature sa kanilang lugar sa Paway. Sa sobrang lamig, namumuti na ang mga taniman dahil sa kapal ng frost. Cuddle weather na nga, yun nga lang, maganda mang tingnan ang andap. Problema ito sa mga kapatid nating sa Benguet. Ang andap kasi ay nasisilayan kapag bumabagsak ang temperatura, nagdudulot ng pagkasalanta ng mga pananim na siyang pangunahing kabuhayan ng mga taga-Benguet. 3 araw na raw nararanasan ang andap doon. Dahil taon-taon na daw ito nangyayari sa kanilang probinsya, maaga na raw nag-ani ang mga magsasaka roon. As of this time po, wala po kaming reported damage report po due to andap. Sa ngayon, may mga naka-harvest na. Yung mga ibang naka-post na na-andap na mga gulay natin is they are in their harvestable stage. Ayon sa Pag-asa, kadalasang nararanasan ang andap tuwing Enero hanggang Pebrero, bunsod ng amihan. Matindi ang lamig tuwing madaling araw. Samantala, sumadsad naman sa 10.6 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. Pinakamalamig na itong temperatura ngayong amihan season ayon sa Pag-asa. Weather update naman tayo mga kapatid. Nalusaw na po yung ating binabantayang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang ito namang dating Bagyong Ada ay isang low pressure area pa rin na huling namataan ng Pag-asa sa layong 560 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ito po ay nagkakaroon na ng interaksyon do sa ating tinatawag na shear line at kumikilos po yan pakanluran. At dahil nga po do sa ating shear line, meron na po tayong mas mataas na tsansa ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, particularly dito sa areas ng Caraga. Kasama po dyan ang Surigao del Norte at Surigao del Sur, maging dyan po sa area ng Dinagat. Kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Davao Region. Nag-extend pa po ang epekto ng ating shear line ngayong weekend hanggang Sunday dito po sa areas ng Eastern Visayas at lalayo pa po yan dito po sa areas ng Central at Northern portion ng Mindanao at Central Visayas nga sa darating naman na Lunes. So mag-ingat po tayo sa mga possible effects ng mga pag-ulan na yan, gaya po ng mga flash floods and landslides. Samantalang, napakalawak pa rin po ng epekto ng ating amihan o northeast monsoon na nag-extend naman dito po sa Hilagang Mindanao. Nakaka-apekto rin po yan sa Visayas at lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. Tumatagos din po ang epekto niyan dito sa areas ng Mindoro. Possible po yung ating mga mahihinang pag-ulan dyan. Kasama po dyan ang Marinduque, Bicol Region. Kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Samar Provinces. At umaakyat pa po yung ating mga posibleng mahihinang pag-ulan dito po sa areas ng Quezon, Aurora, Isabela at Cagayan. Maging dito sa mga areas ng Apayao, Abra, Ifugao, kasama na po dyan ang Mountain Province, maging dyan po sa area ng Baguio City. Maliban dyan, ramdam din po natin ang hangin na dulot po ng ating amihan na medyo malamig po, lalong-lalo na sa gabi at madaling araw. Sa katunayan, nakapagtala po tayo ng mabababang temperatura kaninang umaga na bumagsak po sa hanggang 10.6 degrees Celsius dito po sa areas ng Baguio City, 18.3 degrees Celsius naman at 18.2 degrees Celsius dyan po sa area ng Batan at Bulacan. Pumalo naman sa hanggang 16.2 degrees Celsius dyan po sa area ng Batanes at 16.3 degrees Celsius naman dyan po sa area ng Tanay. At mas lalamig pa po yung ating panahon dahil kadalasan nga huling bahagi ng Enero hanggang unang bahagi ng Pebrero ay tatala yung ating pinakamalalamig na temperatura. Dito naman sa Science Garden para sa Metro Manila, bumagsak din po sa hanggang 20.1 degrees Celsius yung ating malamig na temperatura kaya kaninang umaga, kaya napakalamig pa rin po at medyo mahirap tayong bumangon at maligo sa umaga. Magpapatuloy po ang maliwalas sa panahon ngayong papasok na weekend at kung may mga pagulan tayo, ito yung mga passing o yung mga dagliang may hinang pagulan lamang na nangyayari tuwing hapon at gabi. Kaya sa may mga lakad ngayong weekend, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong at i-ready rin po natin yung ating mga jacket at mga kumot, lalong-lalo na kapag madaling araw at gabi. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa'yo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.